na kanyang nahack ang PNP computer system at hindi daw cyber libel ang sinumpang kaso laban sa kanya. Ito ang shocking video revelation ng isa sa mga kilala at trending DDS personality na walang iba kundi si John Abenes na kamakailan lamang ay hindi na daw nakapalagpad. Napuntahan at tila sugurin sa kanilang tahanan na wala daw pakundangan. Sa kanyang live video ay mangyak-yak na sinabi mismo ni John Ibanez na talagang harassment daw ang ginawa sa kanya ni General Torre ilang araw bago ang makasasayang cyber rally nang maisog kung saan ay dumalo ang libo-libong tao. Hindi maiwasang maluha ng isang kilalang pro-Duterte supporters nang isiniwalat nito ang kanyang naranasan sa kamay ng nasabing PNP officials. Sa nasabing live video or viral video, isiniwalat ito sa publiko na kayang-kaya daw siyang patahimikin ng mga nasabing opisyalis ng pamahalaan nang dahil sa kanyang pag-iingay sa mundo ng social media at di umano'y pagsisiwalat daw ng katotohanan. Ang nakakalungkot daw dito ay tila bakit walang ginagawang ilang mga nasa opisyalis ng pamahalaan kahit alam naman daw nila na mali ang ginagawa ng isang pulis na humahalughog ng isang tahanan kahit wala naman daw basihan. Ganito na daw ba kalalang sistema ng hustisya sa bansa na kung sino ang nagsisiwalat ng katotohanan ay sila ang binubusala ng bunganga. Ngunit sa kanya naging live video ay nanindigan si John Abenes na kahit pa daw siya ay pahirapan, hindi daw siya magpapatahimik ng kahit sino man. Ang kanyang pagsasalita hindi lamang daw para batikusin ang pamahalaan kundi para itama at proteksyon ng kinabukasan ng mga kabataan. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Again ay sa aming matrix na nahanap. Matrix. Ito ay resulta ng Pogo operations dito simula 2016. Wow. Na nagkaroon sila ng lucrative means of livelihood. At since tinanggal sila dito at naiwan yung iba, ay dito na nila pinasok. Nag-rise up to ng January pagkatapos ng sinira ang lahat ng Pogo. Dito naman pumasok sila sa kidnapping. Yan. Kasalanan naman ng medyo Pogo. kapuna-puna lang po yung medyo dinidiin ninyo lagi yung Pogo, Tama. involvement, ano po nung ilang mga kaso ng Tama. kidnapping and iba't ibang crime. Ito po ba ay may tendency na isisi sa past administration since sa kanilang Doon talaga yun mapunta. pamumuno po pamamahala nagkaroon ng mga Pogo dito sa bansa? We have no aspersions to that effect. Ang sabi lang namin ay galing sila ito, galing sa Pogo. Tignan mo, gano'n sila ka-inutil. Ang mga nangyayari daw ngayon na kidnapping sa mga bata, ang may kasalanan daw, Pogo. Lahat na lang! Pakawalang kwenta nyo talaga. Lahat na lang ng mga krimen, kidnapping na nangyayari sa Pilipinas, isisisi nyo, Pogo. Alam nyo mga Lods, natatawa talaga ako sa kanila kasi saan yung mga intelligence funds nyo? Saan na yung mga confidential funds nyo? Bilyon-bilyon. Protektahan nyo ang mga Pilipino. Huwag kayong inutil. Huwag kayong maninisi ng iba. Dahil sa Pogo. Dahil sa past administration. Lahat na lang talaga. Kaya alam nyo mga Lods, natatawa talaga ako sa Marcos admin. Alam nyo bakit? Insecure. Palagi talaga silang naghahanap ng isisisi. Yung hanap sisi, yung ginagawa ng Marcos admin ngayon. Kesa solusyonan nyo ang problema ng Pilipinas, bago kayo aaksyon, bibirahin nyo muna ang mga Duterte. Tsaka kayo aaksyon. Actually, wala namang aksyon. Grabing kayabangan talaga to. Basahin natin mga Lods. PNP Chief, convoy had to use EDSA busway due to emergency meeting. Emergency meeting? Meeting lang? Grabe. Yung mga kababayan natin, konting paglabag nga lang sa batas trapiko, titikitan agad, papatawan agad ng parusa. Tapos kayo, porket isa kayo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno, aabusuhin nyo? Grabe. Alam niyo mga Lods, sa Marcos admin ka lang, nakarinig ng maraming balita na palaging ganyan.
No, palaging dumadaan doon sa busway. Diba? Yung ang dami mong nakikita right now ng mga officials na nilalabag nila mismo ang batas trapiko. Pansin nyo mga lords, ngayon lang. Kasi ang taas-taas ng tingin nila sa sarili nila eh. Akala mo talaga, sila dapat ang masusunod, sila dapat ang batas. Diyos ko, Marvel! It's illegal, so don't do it. Wah! Direktang nanawagan si Transportation Secretary Marbel! Vince Dizon sa mga opisyal at dating miyembro ng gobyerno na bawal bumaybay Marbel, sa EDSA bawal! busway. Pero sa araw din ng abiso, nahuli ng mga otoridad ang convoy sa kayang ilang senior police officers sa dedicated bus lane. Sa isang video, kita ang dalawang sasakyan kasama ang highway patrol vehicles na binabagtas ang Ortigas Station. Walang kwenta. Nang tanungin ng enforcer kung kanino ang convoy, Sino po yan? Sino po yan ang PNP? Chief, ginawa po itong busway para po hindi po kasama ang VIP. Tama. Sa mga pasahero. paliwanag ng PNP, kinailangan ng mga pulis na makapunta sa Camp Crame sa Quezon City para sa isang emergency. Tumanggi naman ang ahensya na pangalanan ang mga sangkot nilang tauhan at kung kasama rito ang hepe. Yung normal procedure, kung ikaw ay mahuli, isuha ka ng ticket. Hindi mo kailangan pangalandakan sa mundo yung plate number, pangalan ng mga nahuli mo. Kinumpirma naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya na sinabihan niya si Marbil tungkol sa emergency meeting para sa isang kidnapping. Pero paglilinaw niya, I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron, let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. Ayan na, karambola na sila. Yan kasi ang mangyayari pag mga mayayabang, di ba, yung mga nabigyan nga lang ng posisyon sa gobyerno, kung sino na umasta, halos lahat naman sa Marcos admin, yung mga high-ranking officials nila, kung sino umasta, yan ang mangyayari sa inyo, no? Nagkakarambol-rambol na kayo. Pag nabisto kayo, ayan, turo sisi. Kung sino-sino na naman ang sisisihin. Imaginein mo, lalo na yung si Marvel, kung sinong umasta. Emergency? Anong emergency yan? Bus lane nga no? Sumunod kayo sa batas trapiko. Ang problema, kayo sana, yung magpapatupad ng batas, kayo pa ang lumabag sa batas. Sa ibang balita, naaalarma ang palasyo sa balitang may nag-e-espia raw na Chinese national sa ilang sensitibong lugar, kabilang sa Malacanang. Dahil dyan, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas maghihigpit ng seguridad ang gobyerno. Ito lang ay naaresto ang dalawang Chinese na nag-e-espia umano sa mga lugar tulad ng police at military bases at sa Malacanang. May kasabwat rin daw silang mga Pilipino. Nauna nang tiniyak ng armed forces na mas palalakasin ang intel operations at seguridad sa mga kampo ng militar. Bilyon-bilyon ang intel funds at confidential funds ng Pangulo. Tapos, apaka-weak ng seguridad. At may mga sinasabi pa kayong spy, nag-aaligid na spy. Gamitin nyo kasi ang bilyon-bilyon. Gamitin nyo kasi, ha? Yung bilyong pondo nyo sa confidential at intelligence funds para dyan. Hindi yung aligaga kayo, praning na praning kayo. So, anong silbi? Anong silbi ng bilyon-bilyong budget nyo sa confidential at intelligence funds? Spy. Or baka another drama na naman yan. Another diversional tactic na naman. Pag-usapan natin ngayon ang mga post ni Brigadier General De Leon tungkol sa kawawang kalagayan ng ating mga sundalo at ang pangako ni Speaker Martin Romualdez. Ito, una niyang post. Sabi niya, to those who know the whereabouts of Martin, remind him of his promise 350 subsistence allowance for soldiers. Promise. Last December ito, pinagmayabang niya. And then ito, another post ni General De Leon, nagpapatulong siya kay CIDG Chief Major General Torres. Sabi niya, I am earnestly requesting Police Major General Torre to look for the heartbeat of Martin Romualdez. If found, please inform Martin that the whole country in general and the armed forces of the Philippines in particular are waiting with bated breath and unbridled excitement for his well-documented
and widely announced increase in the soldiers' subsistence allowance to 350 pesos. Marso na ngayon. Enero, dumaan ng Enero, wala. Ang mga sundalo naghihintay. Kasi promise eh. Ang laking bagay yun, yung 200 pesos. Kasi 150 dati, dinagdagan ng 200 per day. So 350 na ngayon. Malaking bagay yun sa ating mga kasundaluhan. Kasi yung 150 per day ngayon, hindi ka na mabubusog. So ano yun? Tig 50 per meal. Paano ka? Sundalo ka? Pupunta ka sa bundok. Hanap ng kalaban ng bansa. 50 pesos per meal ang budget mo. Wala na talaga. So, kung matupad sana yung pangako, madagdagan ng 200, tatanggap mo yung sundalo 350 per day, malaking bagay yun. Matutuwa ang mga sundalo. Ang problema, nasaan na yung pangako? Wala pa rin. Yeah, well documented ito. Ang daming videos ni research ko. Tinet ko lang. Martin Romualdez, promise, increase subsistence allowance of soldiers. Ang daming lumabas. Unahin natin dito ha. Ito. Yan o, palitrato nila sa, I think, Bicam. After Bicam. Ito na, interview sa media. Yun, subsistence allowance. That is going to be fully supported. Ating mga sundalo kaya talaga po kami for the time of the soldiers tuloy po yun yung daily subsistence allowance increase from 150 to 350 translates to almost 10,500 pesos at a month. Thank you. Ayos pa yun, hindi pa yan na-take up. Right, isa yan ha. Pero pa, yung pagtawag niya kay General Browner, iparinig ko ulit sa inyo. Para ito. Chief, as we committed, I'm here with our chair for APO and our APO. Widely publicized ito, natawag. Please, kindly convey to General Browner ang kausap. to our men and women in uniform that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and it's being signed right now. We will ratify sa bicameral report this afternoon. So please tell that. Yeah, there's a whatever doubts. They heard. That's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. As a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo na. Okay. I will relate this to the troops on the ground and I will include this by speaking during the AFP. So the design here in the BICA that will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday and the President will sign it into law. That's just do the story. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we have committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Thank you. So very clear ha. Widely publicized yun. Talagang parang sinadya na bidyuhan yung pagtawag. Tapos ikinalat sa lahat, social media, mainstream media. So, well documented. Nasaan na? Tinatanong ni General De Leon, nag-release ng statement ang Armed Forces of the Philippines.
incorporated na daw sa budget 2025. Nandyan na yung increase. Ang tanong, kailan ibibigay?